Imelda Marcos versus Cory Aquino. Sino ang mas nakatulong o nagpatayo ng establishment sa Pilipinas? Si Imelda Marcos ba o si Cory Aquino? Si Imelda Remedios Visitacion Romualdez na ikinasal sa simbahan noong May 1, 1954 kay Ferdinand Marcos Sr. ay naging ika-10 unang ginang ng bansa nang magsimulang manungkulan ang kanyang asawa bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa unang 3 taon ng pagiging First Lady, gumastos siya ng 1 milyong piso para sa pagpapaganda ng Paco Park at 24 milyon naman para sa pagpapaganda ng Fort Santiago. Noong May 1966, itinulak ni Imelda ang 12 milyong pisong plano upang makonsolidate ang social welfare efforts ng ilang dosenang social welfare groups. Ang pundasyon para sa unang village, ang Reception and Study Center sa Quezon City, ay inilatag noong 1966 at ilan pa ang itinayo mula noon hanggang 1968. Kabilang dito ang Marilla Hill sa Alabang, orphanage ng mga bata sa Pasay, ang Molave Village sa Tanay Rizal, isang home for the elderly sa Quezon City, at ang Philippine Village sa Manila International Airport. Noong kalagitnaan ng 1967, sinimula ni Imelda ang Share for Progress Seed Dispersal Program, isang proyektong nagmungkahi ng paggawa ng mga taniman ng gulay mula sa mga idle lots sa buong bansa. Noong 1972, pinasimula ni Imelda ang una sa maraming paglalakbay sa Soviet Union at tinawag itong Cultural Missions. Noong 1975, matapos ang pagkamatay ni King Faisal ng Saudi Arabia, ninais ng unang ginang na ipaabot ang opisyal na pakikiramay, subalit ang mga kababaihan ay hindi tinatanggap sa korte ng Saudi. Pero si Imelda, sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa surgeon na dating nagsagawa ng operasyon sa puso sa Bagong Hari, ay nagawang maging unang babaeng panauhin na pinarangalan. Noong 1978, hinirang din siya bilang Ambassador Plenipotentiary and Extraordinary na nagpapahintulot sa kanya na maglibot sa Estados Unidos, Soviet Union, Yugoslavia at Cuba. Naglakbay din siya sa Iraq upang makakuha ng langis at sa Libya para sa isang kasunduan sa kapayapaan sa Moro National Liberation Front. Itinilaga ni Marcos Sr. si Imelda sa posisyon ng Minister of Human Settlements noong 1976. Isang post na hinawakan niya hanggang sa EDSA Revolution noong February 1986, nagpapahintulot sa kanya upang itayo ang ilang mga gusali tulad ng mga sumusunod. Heart Center. Ang Philippine Heart Center ay itinatag sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 673. Ang gusali ay nakilala sa tawag na edifice complex ng mga Marcos na tinukoy ng arkitekto na si Gerard Lico bilang isang obsession and compulsion na magtayo ng mga edifice bilang tanda ng kadakilaan. Ang ospital ay itinayo gamit ang 50% ng pambansang budget sa kalusugan, ayon kay Senador Jose W. Jocno. Habang sa buong bansa, ang mga Pilipino ay namamatay sa mga sakit na nalulunasan tulad ng TB o tuberculosis, whooping cough at dysentery. Lung Center. Ang Lung Center of the Philippines ay itinatag sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1823 noong January 16, 1981 upang mabigyan ang mamamayang Pilipino ng makabagong espesyal na pangangalaga para sa baga at iba pang mga sakit sa dibdib. Ang center ay pinasinayaan noong January 23, 1982 bilang isang tertiary level hospital na may pananaw na matugunan ang mga inaasahang problema sa paghinga. Valentine's Day noong 1974 nang si Dr. Enrique M. Garcia ay lumapit kay First Lady Imelda Marcos para humingi ng tulong sa rehabilitasyon ng ospital. Noong 1979, nakatanggap si Dr. Garcia ng masayang balita na matutuloy ang proyekto. Nagsimula ang konstruksyon sa isang 12-hectare lot na donasyon sa Lung Center ng National Housing Authority. Pinondohan ng Philippine Charity Sweepstake Office ang gusali at kagamitan ng institusyon. Kidney Hospital. Ang National Kidney and Transplant Institute ay isang tertiary medical specialty center na dating kilala bilang National Kidney Foundation of the Philippines
na nilikha noong January 16, 1981 sa bisa ng Presidential Decree 1832 na nilagdaan ng dating Pangulong Marcos. Ito ay nilikha na may threefold mission ng service, training, and research na pangunahin para sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino na may sakit sa bato. Ang pundasyon ng gusali ay inilatag sa tulong ng mga miyembro ng Board of Trustees at mga kilalang transplant surgeon, anesthesiologist, nephrologist at immunologist sa buong mundo noong February 23, 1983. Philippine General Hospital. Pinahintulutan ni Imelda noong August 1981 ang muling pagtatayo ng isang 21-story building ng ospital upang palitan ang kasalukuyang istruktura ng PGH. Wala pang 3 buwan noong November 1, itinayo ni Imelda ang PGH Foundation Incorporated upang gawin ang PGH na isang nangungunang ospital para sa lahat ng uri ng tao, mayaman at mahirap. Ang PGH ay orihinal na binuksan sa publiko sa panahon ng pananakop ng Amerika noong September 1910 at gumanap ng isang kritikal na papel noong World War II. Ito ay nabuksan sa pamamagitan ng pagpasa ng Philippine Commission ng Article 1688 noong 1907. Philippine International Convention Center. Noong 1974, nilagdaan noon ni Pangulong Marcos ang Presidential Decree No. 520 na nagpahintulot sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magtayo ng isang International Conference Building. Bahagi ito ng pagsisikap ni Marcos na gawin ang Metro Manila bilang isa sa Southeast Asia's financial centers. Ang pagtatayo ng PICC Complex ay isinagawa lamang sa loob ng 23 months, mula November 1974 hanggang September 1976. Coconut Palace. Ang Coconut Palace ay isang gusali ng pamahalaan na matatagpuan sa CCP Complex sa Maynila. Ito ay inatasan noong 1978 ni dating unang ginang Imelda Marcos bilang government guest house at inihandog kay Pope John Paul II sa pagbisita nito sa bansa noong 1981. Nagkakahalaga ng 37 million pesos ang pagtatayo nito, bahagyang pinondohan ng Coconut Levy Fund na itinakda upang magamit para sa kapakanan ng mga coconut farmers. Manila Film Center. Bago ang Manila Film Center, walang opisyal na pambansang archive ng pelikula ang Pilipinas. Kaya naman noong January 1981, pinangunahan ni First Lady Imelda Marcos ang pagtatayo ng unang Manila Center. Ang gusali noon ay idinisenyo upang magkaroon ng dalawang bahagi, ang auditorya at archives. Sa kabila ng trahedya na sinapit sa pagpapatayo ng center, ang unang Manila International Film Festival ay natuloy noong January 18 to 29, 1982. Kalawit Safari Park. Ang Kalawit Safari Park ay isang wildlife sanctuary sa Pilipinas na orihinal na nilikha noong 1976 bilang isang game reserve na nagtatampok ng malalaking African mammals sa ilalim ng utos ng Pangulong Marcos sa panahon ng kanyang 21 years ng pamumuno sa bansa. Ang parke ay matatagpuan sa Kalawit Island, sa isang 3,700 hectare na isla sa Calamian Islands, na nasa baybayin ng Palawan. Noong August 31, 1976, sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 1578, ang isla ay idineklara na isang game preserve at wildlife sanctuary. Cultural Center of the Philippines. Noong 1966, nagpalabas si Ferdinand Marcos ng Executive Order No. 60 na nagtatag sa Cultural Center of the Philippines at naghirang kay Imelda bilang chairperson ng board na nagbibigay sa kanya ng legal na mandato na pamahalaan ang pondo para sa center. Ang CCP complex ay idinisenyo ni Architect Leandro Locsin at itinayo sa isang reclaimed land sa kahabaan ng Rojas Boulevard. 70,000 piso ang ipinagkaloob ng Philippine American Culture Foundation para sa pagtatayo nito at tinulungan din ng pondo mula sa Cultural Development Fund at Special Fund for Education. San Juanico Bridge. Ang isa pang proyekto sa konstruksyon na nauugnay kay Imelda sa unang termino ng kanyang asawa bilang Pangulo ay ang San Juanico Bridge na nag-uugnay sa isla ng Samar sa sariling lalawigan ni Imelda, ang Leyte. Bagamat hindi mismo si Imelda ang nagpasimula,
Ito ay itinaguyod ng administrasyon bilang regalo ni Marcos Sr. sa kanyang asawa. Isa ito sa mga high-visibility foreign loan projects na sinimulan ni Marcos noong 1969 presidential election campaign. Nakumpleto pagkaraan ng 4 na taon, pinasinayaan ito noong July 2, 1973 sa kaarawan ni Imelda Marcos. Fort Santiago. Ang Fort Santiago na itinayo noong 1571 ay isang kuta na itinayo ng Spanish navigator and governor na si Miguel Lopez de Legazpi para sa bagong tatag na lungsod ng Maynila. Ang defense fortress ay matatagpuan sa Intramuros, ang walled city ng Maynila. Noong 1951, idineklara bilang pambansang bantayog ang Intramuros maging ang Fort Santiago sa ilalim ng Batas Republika bilang 597. Noong 1979, sa ilalim ng kautusan ng Pangulo bilang 1616 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos, itinatag naman ang Administrasyong Intramuros. Nayong Pilipino. Ang Nayong Pilipino Foundation Incorporated ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission noong May 7, 1969 bilang isang non-stock non-profit na korporasyon. Ang dating Presidente Marcos ay nagpalabas ng Presidential Decree No. 37 na nagtatatag ng Nayong Pilipino Foundation noong November 6, 1972. Si Maria Corazon Cory Sumulong Cojuangco Aquino naman ay ang ika-11 Pangulo at kauna-unahang babaeng Pangulo ng Bansang Pilipinas noong 1986 at winakasan ang 2 dekadang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Narito naman ang ilang charitable and social initiatives ni Cory. Pinoy Me Foundation. Ito ay kilala bilang isang non-profit na organisasyon na naglalayong magbigay ng mga programa at proyektong microfinancing para sa mahihirap. Itinatag ni Cory ang Pinoy Me noong July 2007 matapos niyang makilala ang humigit kumulang 30 na kababaihan sa isang serya ng mga seminars tungkol sa microfinance. Inilunsad dito sa publiko noong February 2009, subalit nagsara na ito ng tuluyan noong August 2019 dahil sa kawalan at kakulangan ng suportang pinansyal. Benigno S. Aquino Jr. Foundation. Mula 1992 hanggang sa kanyang kamatayan, si Cory ay naging chairperson ng Benigno S. Aquino Jr. Foundation na kanyang itinatag sa karangalan ng kanyang asawa pagkatapos ng pagpatay sa kanya noong 1983. Ito ay kinilala bilang Ninoy and Cory Aquino Foundation noong 2009. Ang misyon nito ay ipakita ang isang bagong henerasyon ng mga Pilipino na handang umakyat bilang selfless heroes sa kanilang sariling karapatan. Gawad Kalinga. Sinuportahan ni dating Pangulong Cory Aquino ang proyektong panlipunang pambahay para sa mahihirap at walang tirahan sa pamamagitan ng Gawad Kalinga. Tumutulong din ang anak nitong si Chris sa pagpapatayo niya ng mga bahay sa Gawad Kalinga Village sa Tarlac. Ang sponsored ng 100 houses ng ina sa Tarlac City, Bamban at Capas ay balitang dinagdagan pa ni Chris. Binuksan din ng Administrasyong Aquino ang Philippine Military Academy para sa mga kababaihan. Ang mga kababaihang kadete ay nagpakita ng kapuri-puring pagganap, saan isa sa kanila ang nanguna sa graduating class noong 1999. Kilala rin na nagpipinta si Cory at paminsan-minsan ay ipinamimigay ang kanyang mga paintings sa mga kaibigan at pamilya o dinadala sa mga auctions at ibinibigay ang nalikom na pera sa kawang gawa. Hindi naman niya ibinibenta ang kanyang sining para sa kanyang sariling kita. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.